Patuloy po natin ginugunita ang Semana Santa. At ngayon po ay Holy Thursday or Maundy Thursday kung tawagin. At ito po yung panahon na tayo dapat ay nagninilay-nilay. Kayo po, saan kayo mag-i-spend ng Holy Week nyo? Kami po sa bahay lang. Tipid na sa kuryente, sa enerhiya, hindi na kailangan magbisikleta, hindi na kailangan mag-carpooling, tipid na makakapagnilay-nilay pa po tayo. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna tayo kay Just J ng Antique. Maraming salamat sa iyo, Just J, sa iyong patuloy na pagsubaybay sa aking channel. Okay, dalawang magandang balita po ang bumungad sa atin. Una po, tiniyak ng Iran sa Pilipinas na ang mga barkong may bandila ng Pilipinas, supply ng enerhiya at lahat ng Pilipinong seafarer ay makakadaan sa Strait of Hormuz ng ligtas, walang sagabal at mabilis ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, nagkaroon si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro ng napaka-productive na pag-uusap nitong April 2, 2026 sa Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Ang hirap yung pangalan na yun, upang pag-usapan ang mas malakas na bilateral na kooperasyon. Binanggit ni Secretary Lazaro na ang positibong hakbang na ito ay mahalaga para sa Pilipinas, hindi lamang sa kaligtasan ng mga Pilipinong seafarers sa lugar, kundi pati na rin sa seguridad ng enerhiya ng bansa. O, ano kaya ang masasabi ng mga DDS dyan? Na tayo daw ay hindi makakadaan dyan sa Strait of Hormuz dahil tayo ay kumakampi sa Amerika. Yan po ang nagpapatunay ng magandang pakikitungo ni President Bongbong Marcos sa iba't ibang leaders ng mundo. So, dun sa mga DDS na puro fake news na lang pinapakalat, ito po, safe po tayong makakadaan sa Strait of Hormuz. Paninira kagad ng mga DDS. Paano tayong dadaan dyan? Wala naman tayong malalaking barko para makakuha ng mga krudo galing sa ibang bansa. Nakita nyo na yung negative na pag-iisip ng mga DDS na may mental issues? Bakit kung wala pa tayong mga ganung kalalaking barko, hindi tayo pwedeng umarkila para lang tayo ay makakuha ng krudo galing sa ibang bansa? So dun sa mga nagsasabi na dahil tayo ay kakampi ng Amerika, hindi daw tayo makakadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ito po ang nagpapatunay na tayo po ay pinapahintulutan dumaan sa Strait of Hormuz. Salamat, President Bongbong Marcos. Isa pang magandang balita, nakipagkasundo ang Pilipinas sa Estados Unidos, Canada at Mexico para sa 66 milyong kilo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. Ayon kay Energy Secretary Sharon S. Garin, ipinahayag niyang government to government ang mga kasunduang ito. Inaasahang darating ang mga shipment mula May 15 hanggang June 1 na magdadagdag ng supply at alternatibong sources bukod sa Middle East. Again, maraming salamat President Bongbong Marcos. Talagang ikaw, kahit napilit kang binabagsak ng mga kalaban, tahimik kang nagtatrabaho. Imbis na patulan sila, pinapakita mo na meron kang ginagawa. Pero para sa mga DDS, wala ka pang ginagawa kahit na isa na pinahamak mo ang bansang Pilipinas, na nilugmok mo sa kahirapan ang mga Pilipino. And yet, sa hirap ng pinagdadaanan natin, meron pong nagagawa si President Bongbong Marcos. Nung panahon kaya ni Duterte, nung nagkaroon ng problema at nagtaasan ang gasolina at ang bilihin, meron bang inilatag na solusyon si Digong? Kaya kung paski napatayin ninyo ako, sunugin ninyo yung Congress, wala talaga tayong magawa. Because we are dependent on oil. Now you can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Tiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Nagtaasan ng presyo ng langis, tinamaan ngayon tayo. Wala naman tayong kinalaman dun sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya ito nga ginawa natin. Nagsimula ngayon today, para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. So ayan, nakita naman natin, direct from the horse's mouth, wala daw magagawa si Digong sa sitwasyon niya noon.
Pero bakit si President Bongbong Marcos may ginagawang paraan? Actually, hindi naman natin kailangang ipagkumpara kundi lang dahil dito sa mga DDS na nagpapakalat ng fake news. Kung walang nagawa si Digong na paraan nung panahon na tayo ay nasa krisis, problema niya na yan. Wala pala siyang magawa sa panahon ni President Bongbong Marcos na mas matindi ang krisis na pinagdadaanan natin, nagtatrabaho siya. At dahil sa ganda ng kanyang pakikitungo sa ibang bansa, nagkakaroon po ng resulta yung pagiging palakaibigan ni President Bongbong Marcos sa ibang bansa. So sa mga DDS, tuloy nyo lang, magpakalat lang kayo na magpakalat ng fake news. Babalik at babalikan din naman kayo ng karma. So dahil Holy Week ngayon, chill-chill muna tayo at magbasa tayo ng mga comments ng ating mga kababayan hinggil sa mga balita sa mundo ng politika. Umpisahan natin dito kay Chavit Singson. Nung sinabi rito sa balita, Chavit Singson, opisyal nang nag-endorso kay VP Sara Duterte para sa pagkapangulo sa 2028. Para bang so what? Pakialam ba namin kahit na ilang kayo mag-endorso kay Sara Duterte, the way things are going, Sara Duterte will never make it to the presidency. So sa mga katulad ni Chavit Singson, nila Rowena Guanzon, nila Atty. Respicio, at kung sino-sino pang akala mo sigurado na si Sara Duterte sa 2028, dyan po kayo nagkakamali. Sabi sa kanya ni Maribel Demolo, kay PBBM ang sabi noong eleksyon, sama-sama tayong babangon muli. Kailangan natin ng bagong Pilipinas. Kay Sara Duterte ngayong eleksyon, sama-sama tayong magnanakaw muli. Ibabalik natin ang mga illegal na pogo at fake war on drugs at absuelto ang mga kaalyadong mga magnanakaw para sa pagbabago. Chavit, may kasong plunder, tapos gusto niyang maging presidente ay si Sara Duterte na may issue din sa pagnanakaw. O, di ba? Nagtutulungan talaga ang magnanakaw. But come to think of it, totoo ito Alam naman natin na kapag si Sara Duterte ang mananalo sa 2028, babalik yung pogo na yan. Dahil kaninong project ba yan? Di ba kay Digong? Yung fake war on drugs. Hindi ba bali-balita noon, sinabi ni Sara Duterte kapag siya ang nanalo, itutuloy daw niya yung war on drugs na yan. At siguradong lahat ng mga kaalyado ni Sara Duterte ngayon na iniimbestigahan, na pinadalan ng warrant of arrest at mga makukulong, naku, sigurado yan. Absuelto lahat yan. Tulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte kay Robin Padilla noon. So, Chavit Singson, okay lang. Kahit na i-endorso mo, kahit ilang beses mo i-endorso si Sara Duterte, we don't really give a shit. Dito naman sa sinabi ni Cathy Binag, Office of the President, Confidential Funds, 4 billion 365 days equals 10,958,904.11. Questionin din ninyo, bakit ba ito mga DDS, pinagpipigitan nila, nakalkalin din daw ang confidential funds ng presidente. Nagtataka sila bakit daw pinupuna yung confidential funds ni Sara Duterte. Magkano lang yon? Samantalang yung kay President ay bilyon. Natural. Presidente yan Hawak niya ang buong Pilipinas. At natural, maraming paggagastusan. Ang tanong dyan, ba't kayo puro kuda? Bakit hindi kayo maglabas ng resibo na totoo itong sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo kalampagin ang COA para maglabas din sila ng dokumento na nagsasabing may ninakaw si President Bongbong Marcos? Hindi na uso yung puro akusa, puro bintang, nang wala namang ebidensya, Cathy Binag. Sa bagay, pare-pareho kayong mga DDS Dinadaan ninyo sa ingay. Wala namang kayong mailabas na pruweba. Di ba? Ikaw, kailan mo ilalabas yung USB? Banat tuloy ni Christine Loyola, nagkakalat na naman si fake news peddler. Saan mo nakuha yung datos na yan? Bakit namin questionin yung confidential funds ng presidente? Nakikita namin kung saan napupunta. Hindi na nga nagpapahinga kakatrabaho. Yung VP nga dapat ang questionin dahil wala kaming makitang nagawa niya. Mas nakikita pa namin siyang madalas nasa abroad kaysa sa mga nagawa niya bilang Vice President. O hindi nga ba kaya may impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay dahil sa mga confidential funds na yan? Di dapat ganun din ang gawin nyo, Cathy Binag. Kung may nagsampa ng complaint kay Sara Duterte,
eh di magsampa rin kayo ng complaint kay President Bongbong Marcos. Hindi ba ginawa nyo na yan? Yung nabasurang impeachment complaint nyo laban kay President Bongbong Marcos? Paano yung complaint nyo? Eh mahihina. At nabalitaan nyo ba na may nilabas na naman na bagong ebidensya? Itong si Attorney Levito Baligod tungkol dun sa mali-maletang na idiniliver daw kay President Bongbong Marcos at sa mga opisyalis natin. Sabi niya, isa pang batch ng 15 na mahalagang mga pasahero, #maleta administration. Pero kung iisipin natin, bakit puro maleta ang pinapakita nyo, attorney? Hindi ba dapat yung pera mismo pinakita ninyo? Nung pinicturan nyo yung mga maletang yan, dapat nakabukas lahat. Ipinakita nyo kung gaano kadami yung laman ng bawat maleta. Bakit puro maleta tapos ipapakita nyo nakasakay sa eroplano? Hindi ba? Dahil kahit na sino pwedeng kumuha ng pictures at sabihin niya na ito ay ebidensya laban sa gobyerno. At lalo na sa panahon ng AI, napakadali pong gumawa ng pekeng ebidensya. Sabi tuloy ni Jeric Espinosa, lupit ng ebidensya. Nagpicture lang na may helicopter, na may maleta, ay ebidensya na. Batch by batch pa daw, ha? Halata naman na ngayon nyo lang yan ginawa. Magpicture nga din ako na may maleta sa kotse ko. Tapos sasabihin ko sa media para kay Sara Duterte. Napakadali lang ng ebidensya nyo. Totoo naman, di ba? Tulad ng sinabi ko, pwedeng may maglabas ng pictures na may maleta at sabihin kay Sara Duterte dadalhin. Pero sapat na ba yan, Atty. Baligod? Magpakita lang ng maleta? Tatanggapin na ba kagad yan na bilang ebidensya? Doon naman tayo sa impeachment ni Sara Duterte. At ngayon, humihingi ng saklolo na naman sa Supreme Court. At habang papalapit ang April 14, kung saan magkakalabasan ng mga ebidensya, ng resibo, at ng mga witnesses, ay dapat kulitin ng kampo ni Sara Duterte ang Supreme Court na maglabas na ng TRO bago mag-April 14. Dahil para kay Sara, hindi sila naniniwala sa due process. Eh di ba, ganun din naman ang tatay niya si Digong. Walang due process dyan. Basta kung ano ang gusto nilang gawin, gagawin nila. Sabi tuloy ni Batangas Representative Jervin Luistro, si VP Sara ang humihingi ng due process. Nag-utos ang Supreme Court ng hearing para sa due process. Ngayong may hearing na, kine-question na naman nila ang hearing. Diyan po kasi napapatunayan natin na guilty po si Sara Duterte. Kahit na hindi na maglabasan ng mga ebidensya at mga witnesses, guilty po si Sara Duterte. Yun lang ang masasabi ko. Dahil kung hindi siya guilty, tulad ng sinasabi ng kampo niya, na sinasabi ng kanyang 16 na magigiting na mga lawyers, bakit natatakot kayong harapin yung impeachment? Di ba, ganun lang kasimple yun eh. Kung walang tinatago, walang dapat katakutan. Eh bakit tago ng tago? Iwas ng iwas. Takbo ng takbo sa Supreme Court. Nasaan na yung bloodbath, Sara? Na sinigunduhan naman ni Jefferson Tulip. Humihingi ng due process si Sara. Nung binigyan ng due process, ayaw naman magpaliwanag. Mayroon pa siyang 16 lawyers niyan. Tapos takot na takot magpaliwanag. Sa dami mong lawyers, Sara Duterte, dapat nga ikaw pa mismo ang kusang haharap. Kaso, ano silbi ng 16 lawyers mo kung tinatakasan mo ang due process na hinihingi mo? See, dilat na po ang isipan ng taong bayan. 16 lawyers ang pinagmamalaki nyo. Eh bakit parang wala ka pa rin tiwala dito sa 16 mong abogado na ikaw ay masasalba nila? At ano ikinatatakot mo? Di ba pag dumating yan sa Senado, ia-acquit ka ng mga senators at mga Duterte senators? Pero para sa aming taong bayan, i-acquit ka na ng mga senador na yan. Basta kami, marinig lang namin, lumabas sa mga hearings na to, ang mga pinaggagawa mo, kami na ang huhusga sa'yo. At ngayon pa lang, sa lahat ng pag-iwas mong harapin ang impeachment trial na to, certified guilty ka. More on our next video.